Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our church authorities, our benefactors, donor supporters, the people who are working behind of what I am doing. Father, bless our government officials, enlighten them. Bless also, Father, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bol Cable TV Valencia, our expansions, hookups. Bless our staff with Boss John Daniel and the Board of Directors with Boss Ligaya, including their businesses with the GD Clegan Foundation Incorporated. Bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, advocacies for the least fortunate, for our environment, our scholarship, our advocacy for the progress and prosperity of all your people, for the salvation of soul, for the progress of their physical life. Father, bless the Wishes of Love community. Bless Altia Business Center, our businesses with Alma and Thea, and the rest of our resources. Panalangin ni Amahan. Father, tanang nagsunod sa TV, sa radio, sa pamantalaan, sa internet, dining taknaa. Please, I am appealing to you, Father. Bless all of them. Pabatia sila sa imong panalangin, pabor, grasya, ug milagro aron motuo sila, Amahan, that this is your will, kay imong atimanon ang ilang tastag sa mga kalag. Father, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hate, anxieties, fears, worries. Father, heal us in and out. Extend your healing touch in Jesus' name. Sa sakit sa utok, matalong baliw, kasing-kasing sa bagay sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, cells, bukog sa pay sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please heal us, repair us, redeem us in Jesus' name. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, touch us, comfort us. Santa Maria sa Jose, San Arcangel, Jose Maria Escriba, Mother Teresa of Calcutta, pray for our outreaches and feeding. San Thomas de Aquino, San Agustin, pray for our wisdom. San Gianbiano de Padua, pray for our courage in preaching. Filipino Saints, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Philo Camut, all saints, bravos, blessed, please be with us, pray for us, guard us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos, Kapitulo 6, 14 ngadto og 29. Ang pagkamatay ni Juan nga magbubunyag. Si Hari Herodes nakadungog ni ini, tanan kay nabantog naman ang iyang ngalan, ang ngalan ni Jesus. May mga tao nga miingon, nabanaw si Juan nga magbubunyag. Mao kini ang inungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May mingon sab nga siya mao si Elias, sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagdungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya mingon, siya mao si Juan nga magbubunyag akong ipapunggutan apan nabanhaw. Si Herodes mismo nagsugo sa pagpadakop kang Juan o sa pagpagaid kanidto sa bilangguan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan og si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan nagsige manggod og badlong kang Herodes, dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon.
Tungod diini nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tugutin ni Herodes. Nadlok si Herodes kang Juan, kanasayod man siya nga si Juan maayog balaan nga tao, busa gipanalipdan niya si Juan. Bisan tuod masamok ang una-una ni Herodes inikabati niya sa tanan ay sulti ni Juan, mamati gyapon siya kadiya. Sa katapusan, nakaygayon ragayod si Herodias sumad kadto sa adlaw natawan ni Herodes, nagkumbira siya alang sa tanang kadagkuan sa kagamhanan aron sa ingon man sa mga pangulo sa kasandaluan ug sa mga inilang tao sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod ug misayaw ug nimuot si Herodes ug ang iyang mga bisita. Busa ang hari mingon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Ug nanumpa bagad siya, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pa ang katunga sa akong kingarian. Busa migulang dalagitag ng utanas ang inahan, sa may akong pangayoon. Ang ulo ni Juan, bitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa harig miingon, ihatag kanako karon tayon ang ulo ni Juan diya sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari apan wala sa makabalibad tungod sa iyang gipanumpa tubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha nagsugo siya, usa ka sundalo sa pagpunggot sa ulo ni Juan. Mertong sundalo sa bilangguan o gipunggutan si Juan. Unya gidala sa sundalo ang ulo ni Juan nga gibutang sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita. Gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagadungog sa mga tinun-an ni Juan may tungod niini, miadto siya. Miadto sila gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Today, we are remembering Saint Agatha, Virgin Martyr, the martyr of Catania, was born of an illustrious family in Cilicia during the 3rd century, having been consecrated to God from her earliest year. She refused to accept any marriage proposal. One of her suitors, the Senator Qinchan, was irritated by such determination and brought her to court. Saint Agatha, with the help of the Lord, stood firm in her resolution. 1 month later, Saint Agatha was stretched on the rock, torn with iron hooks and flogged. Finally, her breasts were cruelly crushed and cut off. 4 days later, she was rolled naked over live coals mixed with broken glasses. As she was carried back to prison, she prayed, Lord, my Creator, you have taken me from the love of the world and given me patience to suffer. Receive now my soul. Saint Agatha is invoked against earthquakes. Kasi tungod kay ang mga tao manggod sa panahon ni Saint Agatha wa mo tuo Ginoo. One of her suitors, senador, di mo tuo Ginoo. Muna Saint Agatha, afraid, she had fears within her heart nga kung makigminyo siya sa mga wa mo tuo Ginoo. Unya sa ilang kultura, ang laki man maoy hawd, unlike in our modern times nga tabla na. Ugani napay mga bana nga under sa asawa, pero gihubad man is mga bana di na absoluto, Brother Edsel, understanding lang sa asawa aron way gubot. Pero sa una under gid ang babae, that was their culture. Matthew chapter 14, ang mga babay, bata, wanay apil ug ipon ang mga tao kaniadto, ingana kababa ang tangal ng mga kababaihan. That's why Saint Agatha anticipated na kung makikinyo siya ang iyang talag peligro, much better to offer her soul to that totally. Kung siya magpatri, di nang gusto makikinyo to live as a single forever in the heart of the living God, in the presence of God. Muna ang hindot kung nakita di mo peligro imong talag. Well, back
out, you will keep away, you will escape from this opportunity to commit sin, mulikay ka, mao ninindot kung imo nang mabansay sa imong kinabuhi, di ka muuyon ba sa mali. Mayon sa 18 verse 5 in Proverb, ayaw dapig sa di maayo. Meaning, ayaw tolerate, ayaw uyon sa di maayo. Mao ni ang gifight ni Sin Agata sa iyang panahon, nga di sa gusto ngayang kalag magawngan sa taong wa mo tuog Diyos. Ug mao sa diyang atong advocacy ni ining modernong kapanahonan. Magwalita, magtudlo, magsangyaw, ngano tungod kay dili ta muuyon ngang mga tao gawngan ni ining kinabuhiya sa kasalanan, sa bisyo ni Lucifer. Mo din atong focus, mo din atong misyon. Mo nang di kita uyon ni ining mga binuang sa katilingban. Pardon if you are hurts for what I am telling to you, because truth hurts, ang kamatuuran sakit, pero usbon ako si Sin Agata atong gihandom ron, wag ito muuyon nga maminyos paganong sutor gustong makigminyos iyaha, yung siya bahala na ug langkay ko forever basta di matandog akong kalag. Kay under gud siya, mapugos siyang musunod siyang banag, makigminyo siya, nyawa mo to Ginoo, delikado siya. Wasa mo yun sa mong proposal. By principle, mao sa di ang akong baruganan. Di ko uyon aning bisyo, drugs, illicit relationship, di ko uyog binuang, di ko uyon og mga illegal, basta di maayo. I oppose, I disagree. That's why I'm here preaching, pamasin na kadtong mga naghimo makaamgo along the road nya kamo nga wa pa musuway, di mo mudayon. This is our focus, this is our advocacy. Kay ngano di gyud ko ganahan og binuang. It does not mean that I am perfect. I'm trying to become perfect. I'm trying to become good. Mo ni agda ni Kristo for all of us. Matthew chapter 5. Be perfect as your Father in heaven is perfect. Mo ni atong aim, mo ni atong objective supposedly while living on this earth. Ning kamutan nga mahibong tarong buhutan. Mo ni atong paningkamutan, himuon na to ng challenge sa atong dastag sa kakasing-kasing. Sinagata, tabangi mig ampos Ginoo to become like you, very strong, powerful, brave, courageous in facing your faith, in facing your fortune sa kinabuhi. Tabangi mi, may sama di mo, di mo dapig sa unsay mali o makadaot sa imong pagkatao. Please do prayers for our healing miracles, blessings in Jesus' name. Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for tuning in, for watching us, for connecting to us through your prayers and financial supports. Past givers, mga nagtabang nato, kanhi welcome mo. Welcome mo to come back. Our monthly givers, keep it up. Kita man sad nako how sincere, loyal you are. Ngano? Wa ko kay bao tungod kay ako raning pangagpas. God is always telling you deep inside in your hearts, please give, share for the works nga gihatag sa Ginoo nato to propagate, to carry, to transport the gospel of Jesus Christ. I feel newcomers to join, and I know ikaw na, hopefully you will start it today. If you want DVD, my full episodes, order mo, akong libro available is Altia. Salamat sa mga nagpalit nga wa ta kaila na imadto mo palit mag-inquire sa tong libro, barato rin siya. Wa pa lang gyud ko kasuwat og Bisaya, although ang inyong author ani Bisaya. I will try my very best, pangayoon ako na si Ginoo nga magsuwat kog inspirational book nga Bisaya para daling mahalin. Kay ang uban man gud mi brother, di man gud mi kaya kasabot og in English
nya lisdan mi og lawom nga English. Mao nay rason ngano nga medyo gradual ang sales nato sa kong libro tungod ni sa paggamaan ni nga dili Bisaya. Mao nang hopefully soon makasuwat ko another book nga Bisaya. Ako nang halad sa Ginoo ug para ninyo akong mga pinangga nga mga kaigsuonan diha ni Kristo. If you want to talk to me in person, please call me ahead 0918-714-8435. Then I am very happy tungod kay ang atong mga nag-likes, nag-shares, nag-visit sa website, YouTube, Facebook nako nag-increase. Please tell your loved ones to click followed na maibutang sa Facebook nga follow, i-click na automatic mo follow mo sa ko bisag di ta friends, makadawat mo as far as I'm concerned sa ako mga gospel nga gisuwat diha sa internet. Thank you. Inyong loved ones in somewhere, tell them to visit my Facebook account aron ako matiman ang ila usab nga kalag kada adlaw. Ingani ang atong ministeryo, radio, TV, newspapers, internet, libro, magazine, simultaneously broadcast, simultaneously printed, posted. Dinhi ang atong kinabuhi nalambigit matag-adlaw para makatabang ta in feeding your souls. Right? Our outreach will be in Mabini, Bohol, specifically San Jose Mabini kung tugutas Ginoo, in courtesy sa pamilya sa mga valiente ang administrator, proprietors sa DTV Cable Ubay Daskasati, teritoryo nimo Baray Captain Rodriguez, where our Radio Ubay is located. At the same time, DTV Cable is located. Sila mao ang usa sa mudupa ni ining coming outreach for this month. Pamilya ni Boss John Daniel, iyaning kadugo, iyaning parente. Wanang pray for our coming outreach and feeding. I would like to express my heartfelt gratitude to all of you people tungod sa inyong way puas nga pagsuporta. Ako ning pasalamatan. Thank you Taginsularan, Galido family, Kumarinjing, Fernin Pilamidas, kondolay sa pamilya. Inahan, thank you sa shared blessings with Emil Chor, keep praying for Jamil, Milani, Bril, and Mills, nasa grocery store, silingan is Magalinato, o mga kasukot. Ramiro Bibitancor, Dunyas, Tabahan, na iabo na tasya products niya gibutang sa Nas Altia, home of the pure tablia. Anda di Boracay, anda Lodge, Lagkaw, Grill, keep praying for Madam DC Valderrama. Tony Madira, o pahina, pagpalain ka tayo, Tony. I saw you this morning serving sa misa. Global 1 o Global 2, ni tayo idil na Kristiatan, diha sa Anda, Jupos Art and Sign, mo pintal ni bisag unsa, drawing, then Asibis Bunny Fitness Gym sa second floor. Please do prayers for Nailos Asibis. Ilimodan Yuwa, Jordan Balino, Ubani Ginili, og Maribik, Dongmens Tadina Albino, keep praying for the completion of their mansion. Dikyo Restaurant, Pamilyang Incubern, pariduting pagpalain sa port area. Nitsa Marketing Cellphone Logikas padala. Iskina pa dong sa Roas Park, Pamilyang Mili Tulio, keep praying. Ejalop sa Garcia, negosyante ni Vita Plus. Then Don Tuto of Naatang, how are you? Keep praying for Tico Landagalabo, Biarangki, and also RYG Prepared Drinking Water sa RYG Building. I remember Regatona Studio is also located. Thank you. Kay pag na ako gikinanglan nga mga technical works or whatever, ang Regatona Studio usana sa mga nag-assist sa tuwa. Then thank you also Rosa Sedilio, Sinenrin Turalba, Ronaldo J. Galinti sa Ligi Nato, natibad sa Unia,
titong Sailon, mukoy gampang ubahib, uban ni Dunya Elaine. Merspin mo kagod tanang klaseng lubi. Mugaling, way labot ba to? Thank you for assisting us. Labing kayong dua, si Merspin, Mercy og Pino. Model. Then, Taybune og Olivera. Nay Bobby Olivera of Garcia, Manuel Comita. Retired Kapitas Barco, Tagaluok. Dolong laking bye-bye, congratulations to Reform. Pinagpala. Captain Lito, Mrs. Wilma Castulo, na ibisisol shop sa Trinidad Gindulman, Inday Cross School, Don og Dunya, sa Bunyag, Kanaway, Gindulman, ilang ginikanan. George Hilda Kagampang, thank you, Estrella Asibo, sa atong MTC Hagna, Mimis Torino, kipriing for na karidad. Rose Guling Cookies, ang labing kupos pangdan. Tag-iyag cookies na Altia, order mo ilang gold nga cookies. Mrs. Manuel Bantilan, manager ni Stubigs, Gindulman, kumusta timawi? Mrs. Nuna Virginia Alaba, just iskinita padung sa Ross Park. Si Sar Filina Abosio, na si Raji Masin, Captain Lito Sario Bitonio, including si Paping Sklamado. Adelimit, thank you also for working. Manuel Tercio Narsing Lido, thank you the boy. Sisimodo Parts, Padibert Lucy Ronilla, kumpare na akong dun sa Garcia. Maui Kiadak Andia Hardwares Garcia. Burger Store, Glatapangan, Berhelio, Pining Amura, atong aligi. Na pining pagpalain, construction suppliers ning magtiayuna. Rico Milasibis, thank you sa serbisyo for my wife and for our ministry. Mando Bibiliksionis, manghatag ni gulay pagmupalit mo diya sa masilingang mga gulayan. Pagpalain kayong lahat, karnihan, pagpalain kayo. Attorney Easter, my legal counsel, thank you Nainida for your kindness and for your motherly care. Pagpalain. Then, Rustico Peregrina Galamiton, a woman of great faith, ti matabang, taga Paraon Hagna. Tony Nora Galbi, uban ni Angel, nga ni Asyuta. Angel, gini katigkanta ni pagnatay mga activity. Matubas, mga lalaki, ikaw, ang awit ng buhay ko. Thank you, the Angel. Which is na bibigalgo, ang dunyas na atang, certified Lula, Duminaguplo of Canulao in an ice cream ni Arnold ug Ma'am Rosel Naldusa, magtutudlo negosyante. Jerome Isidra Tumakin, tagahinguog sa Kalipay, kipreing for their barangay captain. Ma'am Isidra pagpalain, kirikuran Yeses, uban ni Akabandi family sa Butuan, iyang pamilya. Romjic Rygods, ni para sintong kinagwapuhan. Thank you for tuning in kusog atong programa this Eskinita here sa Hagna. Tungod aning nagpatingog nga establishment ang Romjic Dry Goods. Taymigil manangina, lakaran na sibi sa kong pamilya sa Pundol uban ni Mads Teresa. Miss Aret Narabon, thank you. Alibungan Duero, Ifanyo Fortragolde na opportunity pagpalain ka for your efforts. Angelo City, Francisco Arbelta Oclida, Saliawan Duero, Mr. Clemente Puping Lacris, Kanipol, Jis Anelwana, Makinakaliksta, Amplayo, haligi nato sa Anda, Kaubas Mangatan, Gulde, Riwa, Abilio, Gingging Vincent Ampo, mga metalworks, mo serbisyo ni si Bilino, ug natay request, di gini mangayog bayad. Ambot kaha ngano. Pero ako lang, tungod na kay ang ilang prinsipyo tingali akong silingan ni sa pangdan. Assalamualaikum sa maging sunan ako mga kamusliman. Tungod tingali kay ilang gituan nga kun magaan ang unsay ako mga gikinanglan, malipay silang happy ang nag-alagad sa ilang kalad. Jinjin Rich Chicken, thank you. Felix Bonifacia Riuha, Oscar Raimunda Luxin, thank you. Litis giver ato nas Luxin. Primo de Taipa, congratulations to Primo. Pagpalain kayong lahat. Peregrine Alice Castrodes, Eastern Bolindi Investors Incorporators, keep praying for Edgar. Then Asteria Dotarot, Jackson Finuba,
Iricuana Awiba, uban sa August family, Jojo Clida, Manuel Lakang, thank you, Marcelo Iteria Abusio, Bin Kinciana Migraso, thank you also Bernal family and Bernat family, Roldan Galarion Dispatches Series, pagpalain, EJ and Mike Luwayon sa Ginsularan, Adam Lakas Amparo, Ginakot, Gita Galo ng Falub Kanan, uban ni Tiang D, Philip Lungay, Mario Inladulhao, Animos of Mambuol, thank you, Salabi family, PD Neria Sibis, Madua Norte Duero, Arsenio Lutarot, Selutarot, Kipriing, Animos of Udyong, TD Rodit Kasukot, PD Abosian family, Joseph Catananien, Rosda Uclida, sa Buktol na Rosita, pagpalain ka. Princess Water Refilling Station, kumusta? Sa Ubay, Binleo, Lili Anglis Pustanis, Toidols Kagata, Naiturta, Renakar, Inquire Saltia. 4GM Trading ni John ug Mylene Akdal sa atong LTO Hagna, PC Paglinawan, way gubot kay linaw ang apelido, Ibib Subiuno, Mercy Cadilinya, magpamilya ni, they're helping us. And also, thank you, Rosindo Narcisa Saulan, ginikanang Merce Prince, Tubudmar, Nicolas Ilobido, na farms na Sinda Baligya, inquire na ko, kang Don Kulas og siyang pamilya, Isabilo Sani Ulayer, Bunga Ilaya, Juarez family, Victorina Salarda, Julian Goriaranien, then Ramon Silshap, kang Inko Ramon, kalugayan Don Ramone, Dolores Goldsmith and Litson sa Pangdan, Imelda Romero, Lito na noon. Lito, Auring Liedo, Dr. Pedro Racel, Salumalu, Legacy Ticketing Outlet ni Paripino o Ginaida Atsas. Alan Dure Balaba Malbug, taga Malbug, mahal ko yung lahat. Where San Pedro Calungso is located. RMM Store, John F. Ampulukyo, how are you? Bibi Alex Tadem, Binji to na Aklan, sa Kanupaw, Judil og Tayose Galiendes, Asteria Galiedo, Abonjong na Frida Buyba og Escobilia og mga umbaw, thank you. Bibian, how are you? And the rest of the people, kuha mo na ako ma-recognize, please inquire kay atong i-appeal. Og sa tanang mga latest givers, mga occasional givers, mga gift ninyo, salamat inyong gifts sa atong ministeryo, thank you. To my family, salamat ninyo, pagpalain kayo ng may kapal. Ingon ang galas sa size, atiman na ang nagatiman sa inyong kalag. It is not necessarily nga ako, basta kinsa nagatimas yung kalag, atiman na, galas sa size, ingos Pablo. Maunang atong atimanon ang mga nagatiman sa itong kalag. Kipreing sa itong Kuraparuko, Monsignor Ignacio Reyes, ako na higala, Monsignor Ori Hubak, Father Biods, Father Tirso, niya atong dikon, kagabi nakalabay ko sa Gindulman, Kugihana, sa akong paisano, Monsignor Jones Pakudan, na aslay Holy Hour, diya sa Gindulman, mataghuibis sa hapon. Lipay kita ana. Thank you Aguilar family for the dinner ug sa mga nagpakao nato, ibrinawan din, salamat. Pagpalain kayo ug yana sa inyong Kuraparuko diya. Ingana ginang taga Alicia. Di ba taga Alicia? Mga Flores ato na kung uyuan diya, si Manong Bini Lakaran, mayor ninyo diya, yang pamilya, ug sa tanang taga Alicia, mahal ko kayong lahat, where Altia, Highland View Farm is located. Pohon, lagi mos farm, ibabos mo to. Tuwata dito, ibinaranden na malandong nagampo, nagtanom, nagpasingot, nag-size, tuwata nagbakasyon, malayo sa Kabisnan, at the top of the mountain. Nanas Alicia. People of Valencia, Lila Dimiao, Mabini, Ubay, northern part of Bohol, mga Oriuke family, sa Trinidad, thank you for assisting me. Ilang tulog ka pamantalaan ila kong gipasuwat. Binonito, teritoryo ni Father Reoms o Father Jesse.
People of Ubay, mga bulis diya, mga marchilos, sa pa mga apelido taga Ubay, mga akas diya, tag-iya sa Hot FM Ubay, nasa ko'y broadcast diya, 5 to 6 PM every Sunday sa Hot FM. Kaya halos tanang radio dire sa atong palibot, ilang gitugutan ng akong wali madungog sa ilang mga radio. In fact, we're expanding our broadcast in Mindanao tungod kay doon natay hookups sa mga radios dito via satellite. Unya, I would like to inform, unsa akong iwali diri sa Agna, mao na imulupad sa satellite, dalo na ngadto sa Luzon, Visayas ug Mindanao in big cities, mao ni ang nahitabo. From this sacred land Hagna, the land of my ancestors, ang atong pagmantala sa mayong balita ipalupad na via satellite. Keep praying for the protection, for more expansions, for more opportunities where we can transport the gospel of Jesus Christ. It does not mean nga ako rin nagwali. No. Pero usbon ako, ang estilo, ang techniques nga itong gi-apply in delivering the gospel, muingon ko na ay dako nga kalainan. Kay I need to go with the flow on this modern generation. Di man sila malalis ang nagwali ninyo matag adlaw tao sa moderno usab nga kapanahonan. Mao nang gamit tag bag-ong technique, style, methodology in preaching. Mao siguro by profession usa man ko ka magtutudlo by profession. Mao tingali wa ko patudloa og academics tungod kay di gyud nako feel. Pero ang akong nakatunan sa pagtuos kolehiyo unsaon pagtudlo, the different approaches in teaching, ako ginanggi what they call summarize, ako nang gi-consolidate kay akong gustong i-apply in teaching you the words of the living God. Mao nang para nako in line sa akong profession ang pagka-educator. Ako lang gi-diverse tungod kay I am focusing sa pagtudlo sa mga pagtulunan nga may kalambigitan sa atong kaluwasan. Tanang nagsulod sa radio, TV, pamantalaan, internet right now, may the blessings of the Almighty Father be upon all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod kang Herodes nga nabalisa siya. Ngano? Tungod kay iyang gipunggutag liog suwan, abi niya og okay na, hilom na. Then he was very powerful in his time. And he was very sure that no one will revenge against him, no one will oppose him. Ngano? Dahan sa sundalo, gwardiya, dato siya, harigod, emperor. Sa iyang kagulingong imperyo ug teritoryo. Ingana ka confident si Herodes. Mao nang when he ordered his soldier to cut the head of John the Baptist, sayon raniyang gihimo to. Wa man sa unay hiring-hiring kay kriminal ka, sadaan ka. Wa pa man sa unay invention sa institusyon sa human rights. Mao na kung patyon ka sa hari, wagi kay mahimo, patay ka, way kiha, way kaso. Unlike in our modern times, tungod sa existing human rights institution, ay di nakapwedeng basta-bastang pasipadan tungod kay na ay mga banggiitang mga abogado ang institusyon sa human rights to protect you. Napay taga PAO, Public Attorney's Office, nga mulaban way bayad para nimo. Sa una, patiyo ng tao, way kwinta, way hearing, way kaso. Mauna ang una-una ni Herodes, he was very much confident in that matter. But one day, there was like John the Baptist preaching, performing miracles, coming near to the location of Hari Herodes. And Hari Herodes was astonished. Kung kinsa ning mga tao nga mura pong Juan, iya na magipunggutan og liog. And because they had their culture, kining gitawag og incarnation, Herodes thought that John the Baptist was incarnated using another personhood, another persona, another body, another person,
What happened to Hari Herodes? Bisan physically, probably he was very strong. Kay kasagaran na ba sa una pag mahimo kang hari, maayo ka mo away, maayo manumbag, maskulado ka, kay di ka basta-bastang ma-intimidate, di ka basta-bastang pariglahan diya sa mga tao. Mawatang ikaw giilang hari, not only because you are wealthy, not because you inherited it from your ancestors, but one of the categories, elements, ngayon kang hari, sa kaning kapanahonan, pag isog ka, mayo ka mo away, mayo ka mo dipinsa, maayo ka mo conquer og teritoryo, and they will make you as your slaves. Sa kadako og lawas ni Herodes, bibati sa kalisang kahadlok sa presensya ni Jesus Christ. Sa iyang kadato, sa iyang ka-secured, because he was guarded by many soldiers. Probably ang iyang teritoryo dunay fence, wall. Mao man ilang kultura kaniadto sa ilang mga teritoryo pangbutangan ni og dagkong mga wall like China Wall, Great Wall of China. Protection man na from their conquerors, from their invaders, from their enemies. Pero what happened? Kaligon-ligo ni Herodes, mibati sa kabalisa, mibati siya og kahingawa, mibati sa kahadlok. The indication of this, you know what, my dear people of the living God, ngang imo di ang physical structure, ang imong health, ang imong bahandi, ang imong mga gwardya, imong profession, imong career, everything that you have, dili na garantiya in order that you can feel security within. Kaya gamit ang mga tao, dato, sikat, adunahan, gwapog barog, gwapag tindog, pero still, they are insecure. I would like to emphasize this. Ngano, ingon si John Maxwell, one of the reasons ngano ang tao, pag moabot gali sa tugatog ng kanyang tagumpay, if he will become achiever, he won or she won a certain game, a certain event, kung mahimo gali siyang wealthy, niabot siya siyang pangarap, either of the two persons, according to John Maxwell, he will continue climbing, or else at the top of his success, he will be declining. Ngano, kabantay mong mga taong successful, ug di gali mahimong adik-adik, maghimog illicit relationship, mahimong immoral, maghimo og milagro. Instead, they will climb more. They come back, they are declining, minaog, kay ngano, naghimog mali. Why? Believe me, ako gining gistadihan sa kidya sa tao. Ang imong achievement, ang imong position, career, profession, ang tanang attachment sa imong kinabuhi, di na garantiya na mo feel ka og security within. Because only God can give you that security within. Nothing else. No one can give you this security within. Kanang kapanatagan ng kalooban, kanang peacefulness within. Only God can give you that kind of kapanatagan, peacefulness within, harmony within, security within. Ngano maning mga achievers, mga successful, mga dagkog ranggos, kalibutan, katilingban, makasa mag-immorality. Madungog nato to ay gikalambigit, og di gali nagigosyog sabo, og di gali na isindikato, og di gali na ay illegal nga gipanghimo. Ngano? Kabalo mo, mao man ni ang epekto sa taong why security ang kaluuban. They want more because they are seeking security in their lives. Kabalo mo, sinner cries for help. This is true sa kinabuhi sa tao. Ang makasasa, nagyagit, nagsinggit, ug tabang. Kay kini magong taong dili secure ang within, mangita gina siyag paagi to be secured according to his or her version in life. Mangita ni siya og paagi aron lang ma-feel niya ang comfort,
ang security, mo nang bisan successful na, mag-drugs ka no. This person believes nga ang drugs makahatag niyang security, kapanatagan ng kalooban, o di gali mangitaglain. Laki ba, baji ba? Nga no. In order that kining tawana maka-feel og security, although successful na sa laing aspeto siyang kinabuhi, pero nga mo appeal pa man gyud og pagpakasa. Nga maghimo pa man gyud og di maayo. Tungod kay naa nay gipangita kining tawhana. That is what I believe. Security of life. Kanang gusto siya nga secure ang pamati ba? Makomfort siya kay ngano ang bandi, profession, ang imong achievements dili man garantiya nga maka-comfort nimo within, maka-secure nimo within, maka-harmonize nimo within. The concrete evidence for what I am talking today, si Hari Herodes, although he was married already, but what happened? Yang giilog kay Hari God, the wife of his brother Felipe. Iyang gitamakan ang katungod ni Felipe, iyang gikawat ang asawa ni Felipe. Although he was a king, he was rich, he had soldiers, pero nganong nagpakasa siya tungod kay naa ni siya gipangita nga kalipay nga wa niya makaplagi siyang asawa, siyang bahandi. Mao man ni ang hinungdan ngano ang tao sige pakasa kay nangita na siya kalipay within, kanang mubati siya, secure siya ba? Ang uban bitaw, sukad ko ni abot sa imong makamot. Feel na feel ko ang kalipay og security. Pero okay man na. There's no problem with that as long as maayo na. Pero as far as I am concerned to what I am always researching, studying about the life of everyone, dagang successful, makatinga ka, drug addicts, drug lord, tinga ka, successful, midaog, nahimong inila, nahimong pinili, nahimong opisyal, pero kita ta, illicit ang gisudlan, immoral. It does not mean I am perfect, no. Pero ningkamot man, mao man ang akong poet, mother people of the living God. Kung di gali ka happy within, di gali ka secured within, there's no harmony within, there's no peace within, magsigi kag pangita og laing butang aron mubati kag happiness within. Si Herodes, dato na, guarded, halangdon, pirti niyang kagamanan, wa matagbaw, yang gitamakang katungod sa ingsuon, giilog niya si Herodias. Mao ni mga tao, according to John Maxwell, reach at the level of their success, instead they will climb more, they are declining. Padong, tagak, mao nang na mga taong sikat, tibugso. Na mga taong inila, nawa sa mapa. Na mga taong gitagaag kagyunan to rin, to become officials, pero they are living in immorality, kadugayan. What happened? Ni down. Ngano, wakaw yung mga tao, kay ngano, naghimo og sayok og kasalanan. People usbunako. One of the reasons why a certain individual commits sin, commits mistake, because of an unhappy within, because of insecurity within, because of disharmonized within, because of unpeaceful within. Sa may laing rason mangayo kag kwarta, trabaho, mangayo kag pabor, to be happy. Mao ni rason ano nagpakabuhi ka to be happy, ning kamot ka to be happy. If ever you cannot gain this happiness within, o nang mangita ka. If you are misleading, where you can find that harmony, peace, security, happiness, if you are misleading, wa ka kay bog asa, mo nang ari kas bisyo, drugs, vices, illicit relationship, immorality. Instead, you will come to God in order for you to feel security, harmony, peace, and even happiness within. Tanang taong nagpakasa, insecure. Tanang taong nagpakasa, disharmonize ang kalooban. Tanang taong nagpakasa, way katagbawan, unsatisfied. Tanang taong nagpakasa, wa na'y tinuod na kalipay. Tanang taong nagpakasa, mga tao ni, nga dakog vacuum ang within sa gugmas Ginoo, because they are not coming, they are not relying on God's love.
sa ilang pagkatao. Ako bitaw, there are many temptations around us. Most especially, labi na I'm always in public every day. I meet different people, different women. Pero I ask myself, if ever manundog ko aning uban, wa na may kalainan, pareha na may kulor, pareha na may dugo, pareha na may og balibo. Mao ning akong pirming gipamlandungan, then feeling nako happy man ko within. Feeling nako insecure man ko within. Feeling nako harmonized man o peaceful man ang akong within. Kaysa pagkatinuod, ang tao rabang nagpakasa, di sana peaceful. Balisao na siyang tanlag o konsensya. Mao na si Rudy sa Ebanghelyo ron, wagin si happiness. Gitulisok siyang konsensya nga no, abi man niya si Kristo manimaos, mautusuan iyang pagtuong na banhaw. Kay kinimagod atong mga sala, pasugotag sa dili, naarabatay kultura, nga karmahunta, although cannot be read in the scriptures, pero this is what I believe, consequence. What you sowed is what you reap. Galasa sa city, kung maghimo kag di maayo, mamunga po na di maayo. Maghimo kag maayo, mamunga sa nagmaayo. Mao nang akong tambag ninyo, mga successful people, kadtong niabot na sa tugatog na inyong tagumpay, mga tao nga naa sa highest positions on this earth in our society, beware. Beware, ako ning admonisyon ninyo, ako ning tambag ninyo, kining na mga professions, kining na mga ranggo, kining na ay mga professions, achievements, nganong kasagaran maghimog sala. Nganong kasagaran maghimo magdi maayo. Mao man ay badlungon. Mao man ay dili modelo. Mao man ay dili maayo ang panigingnan. Kabalo mo unsay rason ninyo tungod kay di mo secured sa unsay naabot ninyo. Kay nakalimot mo nga way laing makahatag ninyong kalipay, dili drugs, dili immorality, dili insecurity nimo mauntay magtuklod nimo sa imong kalaglagan. You forgot, people, na ang Dios mao lamang ug way lain ang makahatag og kalinaw, kapanatagan, nga di ka mabalisa, di ka maguol, nga wa kay angay kadlukan. Si Rudy sa Ebanghelyo, bisag hari siya, nabalisa siya, naguol siya. Mao man ni ang epekto sa tao nga naa sa kasalanan. Muna ako everyday nag-remind ko ninyo ang tinuod nga tinubdan sa kalipay, harmony, peacefulness, labi na ang peace within, walain ang Diyos. And this is what I experience every day in my existence. I am happy. I have peace within. My within is harmonized, although sometimes I am struggling because my within is disorganized sometimes. There is what you call, according to St. John of the Cross, disorder of within. Every one of us will experience like that. Pero try to repair that, to arrange that, to compose again yourself, nga mahimong harmonize, ma-rhythm, mabata ng kanta, pag di ma-harmonize, magjagaw. Mao ni ang atong struggles, kay sometimes ang atong within ma-disharmonize man, ma-disorder, pero we'll try our very best with the grace of the living God aron ma-plaster ang atong within. Mao ni ang akong pirming gisulti ninyo nga nay mga tao usyoso kayo, brother, tinuod yung happy ka. Yes, of course. Nganong dili? Og kabalo mo ang inungdan ni ining happiness nga kung gibati matag adlaw, ecstasy matag adlaw, overwhelmed ko matag adlaw, inspired ko matag adlaw tungod na sa Ginoo nga naa akong gipahari sa akong kalamhan. I don't think so nga ganahan ko magwali diri kundi ko inspired. I don't think so nga ganahan ko magtudlo ninyo kundi ko happy. I don't think so nga ganahan ko magpaambit sa pagtulas Ginoo ako mong inspire niya ang nag-inspire ninyo expired. That is awkward. That is illogical. I am inspiring you, then the one who inspired you is expired. I am inspired every day. Every morning excited ko. This is the truth. God hears. God knows. I am excited to be here preaching the gospel.
Ngano? May biggest reason for that, namasin man ko. Nga sa akong existence, matag adlaw, ako mong ma-flip ang inyong kinabuhi. Labi na sa mga taong insecure, dili happy, kabaw mo, amo kabantay, imbis mo doon mo sa Ginoo, nagpakasano mo, kay inyong na-misunderstood, nga kining kasalanan, drugs, vices, illicit relationship, immorality, maunay makapasikyo ninyo, makapahapi ninyo, mali! Sa job na! Di na tinuod. Kaya ang taong naghimog sala, di gina magbalindawon, kay di na siya patugon sang tanakong konsensya. Because Proverbs 20 verse 27 it says, according to Solomon, ang matag nilalang, gitamnas ginuog tanakong konsensya. The voice of God within us. Romans 9:1, Igos Pablo. Kaya aron kung maghimo kag di maayo, na ay konsensyang mosupak, ug maayo na ay konsensyang mo approve. Mao nang mali ng inyong move. You made the wrong move. I'm here to remind you. Please, keep out. Keep away. Reverse your mindset. Di na maoy tinubdan sa imong peacefulness within. Si Kristo maoy dapat atong parion aron makabaton tag security, fulfillment, satisfaction, happiness, harmony of life. Si Rhodes bitaw na balisa man ngano nauna niya panimasdan mga kuaning Juan na banaw, pero si Kristo dito ba niya kabantay ba mo ug namoy taong pasakitan? Kabantay mo ana ang tao nga imo napasakitan, makakita kag taong lain mumayong ug naong ikag mauto, mura kag mata-matahon ba, mura kag gilubat-lubatan, mura kag gikalagkalag, mo na epekto pag nakapasakit kas imong isikataw. Bisag di tumao, nigtan-aw ni musuban, mayo ngano ang tinuod sa imong pananaw, maura to, katong tawana, katong imong ipasakitan, unya ngano ug mutan-aw kag lain, mumayong man, mura magsiya, di na tungod sa imong mata, tungod na sa imong konsensya, gilubat-lubatan ka, kumbaga gihasol na ka, kay nakapasakit ka. Mao na kung gusto ka nga di ka sulos imong tanlag konsensya, avoid hurting other people. Ning kamo ta nga di ta makapasakit sa atong isikatawo. Ngano, the truth, ang samad ra ba sa panit, perting dali alimon, pero kung samad sa dugan, perting dugaya alimon. Mao ni ang gingon sa Sirach 25 verse 13, wala samad nga sama kadako sa gugma ka samdan. Wa na ko nilaing samad sa kasing-kasing nga samdan. Mao na kung gusto kang di kalubat-lubatan ngang ubang mga tao imong gipasakitan, makita nimo sa laing tao bisag di mao, abi kag mao, mo nang mataha ka, makurat ka, mo nang muatras ka bisag wa kay angay atrasan, mulikay ka bisag wa angay likayan. Ngano gilubat-lubatan ka kay kadtong tao nga imong gipasakitan. Nagampo tingali nga tandugon ka sa Ginoo, mao na ang imong pananaw wa na magkadimao kay kadtong taong pirmi nimong gipasakitan, mao may mukalit og tungas imong utok, imong kasing-kasing kana moy akong gimen, gihasol kana sa imong konsensya. Nabagay konsensya ang tao na naway safeguard, imong safeguard migawas siya, ako ang imong konsensya. Nabagay safeguard na isabot samot ang tao. Kabalo mo, mother people, kini si Rhodes kay insecure mas kinabuhi yang giilog ang asawa siyang igsuon niya na may taong isog si Juan, gibadlong man sila, gipatay. Di sad ko ana may bulong. Why? There are few, not many, few. Ako nang klaron kay tuo man ko sa instructions Ginoo sa kuha nga mas daghan ang ganaan ako sa akong gitudlo kumpara sa niya. I heard every day testimony of the people around us wherever I go. Brother, akong bana sa una hit na hit nimo karon in love na ko, ha? Sure, imong mga bana brother, akong asawa hit na hit nimo kaniadto karon in love na si imuha. Pero wala na ko butangig bad meaning. Ang ilang bot ipasabot di ay because they are now tuning in. They like already our program. They like what I am telling to them, to you, preaching every day. Ganahan na daw sila. Ingino na ako, kay sa niaging panahon,
paminaw nako, wa ko'y lami, way hinungdan akong gibuhat, I was discouraged, frustrated, then God told me deep inside sa kong nasing kasi, Itzel, sirap, barog, Diyo tera nang di ganahan nimo. Unya iya man kong giingnan nga kanang di ganahan nimo kadugayan ganahan na nimo. Nya na fulfill man na karon, daga mo testify na. Nga inyong masilingan sa una paggo ng radyo, pag makadungog sa kong tiog karon, magunag patingog inyong bana, inyong asawa, inyong mga anak, they are now sitting down, watching, listening like what you are doing right now. That's the instruction of God to me before. Maunang kampante kong nagwali. Di ko may bulong why there are few people who got angry to me because I speak the truth. Nothing less, nothing more. Akong dila, ingon sila, hait. Pero mas hait gining pongs Ginoo, Hebrew 4:12. Because I speak the truth. Like John the Baptist. Those who are doing evils, the evildoers got angry to me. Pero kadugayan ang mga evildoers na konsensya, that's why they are following with me. Mao ni hagit nato to become like John the Baptist nga di mahadlok musulti unsay dapat isulti, unsay dapat itudlo, unsay dapat ipaambit. Now, ingon ang usa ka pultihon, failure is not falling down, but it is refusing to stand up again. Ang kapakyasan dili ng paghagba. Ang tinuod nga kapakyasan pag di ka mobangon. And you know what? The most disastrous thing on this earth is once you are coward. Your cowardice, ang imong pagkatalawan, mauna ang pinaka-bottom reason why you will quit, why you will not continue, why you will give up. Pagkatalawan. People, 1:7 ika ng Timoteo, Imos Pablo, gitagaan mo espiritu sa Ginoo sa kaiso. People, sometimes I feel cowardice. I researched this. Cowardice ang exact term. Pagkatalawan. In facing all of you. Kay mahadlo ko unsa kay kung itudlo ro no. Kadaadlaw ko kuwali. Kadugayan manggali ng tubod sa tubig pagtinghuwaw. Muhubas manggali, magkalisod, mumihit mo ng tubig nato bisag unsa ka kusog ng tubig siyang source. How much more ako tawag ko, madrin ako mga problema nga gipangagian, mga struggles sa kinabuhi, pero ang katalawan di ay mao nay makapatiwas nimo nganong di nimo maabot ang imong tagumpay. Ang imong pagkatalawan, your cowardice, being coward, mo ni hinungdan ngano nga failure ka. Ang imong pagkatalawan mo ninungdan ngano nga defeated ka, forfeited ang imong mga damgos kinabuhi. Meaning, kini di ay kinaiya sa pagka-strong, brave, bravery, being courageous, being positive all the time sa unsay imong gihimo. Mao dinhi character attitudes nga dapat ipossess nimo. Ngano? Look at what happened. Herodes was a giant. But John the Baptist was not afraid to face the giant sa iyang kinabuhi. Hari iyang gikriticize, hari iyang gisaway, hadlok man tamo saway atong mga opisyalis tong lungsod, kay di ka gustong kontrahon, nyawa na patay ron. Di ba? Napipatay ron, o kwintahon, sawayon nimo ng tao, delikado, maprisa una. Sawayon ka, kay bawag kang ihawon ka. Pero John the Baptist did it heartily, forcefully. Ngano? He was anchored by his bravery. People, musugot tag sa dili natay mga giants sa itong kinabuhi. Problema, kasakit, pagsulay, mga katalagman, disasters, oppositions, rejections, muni mga giants sa itong kinabuhi. There are many giants of our individual life that we are facing every day as we go on in our individual journey. Face it, atubanga. And I would like to suggest, speak toward your giants. Ingos 1, mag-ubunyag, Herodes sala na. Did John afraid?
to speak like that to the giant Herodes? No! Ngunang today, I am here to remind you, kung imong problema, giants, ingna, problem, wa kay mahimo nako, I am bigger than you. My God is bigger than you. Pagsulay, kasakit, tough time, hard times, difficulties in life, tanang mga disasters nimo, speak to that. Ina, layas in Jesus' name. Speak to your giants. Declare that you are bigger. Declare that your God is greater, bigger, compared to all giants sa imong kinabuhi. Like Goliath and David. David was very small, while Goliath was very giant, was big, but because of God's intervention, David defeated Goliath the giant. Compare Herodes og one, small si one, giant si Herodes, but John was able to face the giant, and this is my encouragement to all of you, atong baka ng inyong mga problema, kasakit, the different giants sa inyong pamilya, the different giants sa inyong negosyo, the different giants sa inyong pagkatao, mga problema, mga pagsulay, mga pag-antos nga inyong nagyan, face it, speak to that. Ato ba nga? Storyahe. Ina, get away. Keep away from my way in Jesus Christ's name. Ina, mudaga na, mahadlok na. Mabalisa ng imong problema, kasakit, pagsulay, like what John the Baptist told to the giant Hari Herodes. People, my last statements, musugot kag sa dili, daghan kang gatubang rong mga problema, giants na. Tuon mo di na ni masulbad, mga sakit, mga pagsulay, mga kapaitas kinabuhi. My message to all of you, you are bigger than that. Your God is larger, is bigger, is greater than that. Speak to that. Ina, keep away. I am bigger than you. Keep away from me. My God is greater and bigger than you. My giants, in Jesus' name. Thank you for tuning in. Thank you for watching. Ako kanunay magampo nga unta makakaplag mog tinuod nga harmony, peacefulness. Kamo mga successful people, bantay mo ani. Tungod kay gusto pa mo og security, wa mo makakaplag sa inyong tagumpay, mangita mo glaing sala, kay gusto mo makabaton og kalipay, sayop na nga desisyon sa inyong kinabuhi. Pero anyway, di palihang tanan. Ako bitaw kada adlaw nagtudlo ninyo, kay gusto kong i-coach mo nako, mentoran mo nako, dasigon mo nako, nga di na mao. That is the wrong move. Look at me, I am happy every day. Although I have many temptations, I'm very young, I have many friends, I am associating with different women every now and then. Mamanay usas pinaka-struggle sa lalaking pure. Pure man kining ubos yung alagad. Pero ang concept nako, I need to be strong in order that I can teach you, in order that may mo kong credibilis kung gitudlo ninyo. Ako magampo nga makakaplag mo sa Ginoo sa tinuray aron ang kalinaw may muhari sa inyong galamhan ug di mo tulusukon sa inyong tastagsa ka mga konsensya tungod sa inyong kasalanan. Ay makagul ako nagampo kanunay nga kamo nga daghan kayog giant sa kinabuhi, problema, pagsuway, kasakit, mga pagantos nga kaya ninyo na atubangan na. Iampo ta mo unya ingna ng imong mga giants nga mas dako pa ka kumparaan na ug labaw sa tanan, mas dako ang Ginoo. Your God is bigger than whoever giant sa imong kinabuhi. As I declare healing miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa mga Birhing Maria, sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo, the Word has been fired into it. God loves you.